Bago natin simulan ang part 6, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Asta-basta, inilabas ng hero ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang boar monster. Pinatay ang kalaban sa isang suntok. Nagsimula ng tumakas ang daga. Kinagat ng hero ang kanyang mga ngipin at iniisip na siya ay nasa gitna ng kuweba at may isa pang kalaban ngunit hindi niya. Hindi niya alam kung nasaan ito, ngunit bigla niyang naramdaman ang mabilis na paglapit mula sa gilid. Tumalon ang binata sa gilid mula sa hagupit ng ahas. Iniisip na ang laso na ahas ng Ten Rings ay dapat na umatake sa kanya mula sa likod at nagpunta siya sa pag-atake. Sabi niya na kahit hindi siya nakakakita ng anuman, mayroon pa rin siyang mga talento sa pangamoy at pandinig, kaya't hindi siya dapat maliitin dahil hindi siya mamamatay ng basta-basta. Sa hindi kapani-paniwalang lakas, tinagos niya ang bungo ng halimaw. Pumasok ang kanyang talam sa balat ng ahas, at sumabog ang pulang dugo sa mga bato. Nagmumag ang hero sa tabi ng ulo ng pinatay na kalaban. Iniulat ng sistema na ang lason na ahas ng Ten Rings ay napatay, kung saan nakakuha ang hero ng 110 experience pati na rin ng isang chest na gawa sa dark steel. Iniisip ng hero na malapit na siya ngayon dahil kung hindi dahil sa kanyang talento sa pagpapalakas ng tibay, baka patay na siya. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at binati siya ng sistema sa pag-abot sa 3 level. Iniulat pagkatapos nito na tumaas ang kanyang lakas ng 10 unit, agility ng 10 unit, tibay ng 10 unit, at al ng 10 unit, at nakatanggap siya ng 5 puntos sa mga katangian. Biglang naibalik ang kanyang paningin at pisikal na kalagayan. Tumingin siya sa kanyang kamay ng magulat, napansin na ang kanyang mga mata ay gumaling. Inilagay niya ang kamay sa kanyang mga mata at sinabi nang tumawa na nakalimutan niyang kapag nag-level up, ang buong katawan ay bumabalik sa pinakamagandang kondisyon. Kung ang isang tao ay nawala ng mga braso o mga paa o kahit pabulag, lahat ng ito ay gagaling, kaya't masasabi na nag-level up siya sa tamang oras. Napakunot ang noo niya, binuksan ang window na may chest at sinabi na hindi niya agad napansin na nakakuha siya ng chest pagkatapos patayin ang laso na ahas ng Ten Rings. Inilaan niya ang kanyang enerhiya sa chest. Tumingin ang binata sa kumikislap na palad at sinabi na hindi niya akalain na makakakuha siya ng ganitong kapaki-pakinabang na bagay mula sa chest kaya sulit na ito. Bigla, natuklasan ng lalaki ang isang special gate. Hinawakan ito at sinabi na ang 3 wild beast na biglang umatake sa kanya ay nawala sa loob nito. Dumaan siya sa kanya at idinagdag. Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi na niya kailangang matakot sa biglaang pag-atake ng 3 wild beast na ito, ngunit naramdaman niya na may mas nakakatakot pang bagay sa likod nila. Lumabas ang hero sa isang higanteng kuweba na puno ng mga bulaklak. Tumingin siya sa halaman at iniulat ng sistema ang pangalan at level nito. Iniisip ng binata na lahat ng ito ay mga first-level spiritual plants. Bigla niyang naramdaman ang isang malakas na presyon sa kanyang sarili at binuksan ang kanyang mga mata ng mag-ulat. Ang bangkay na nakaupo sa tumpok ng mga kalansay ay sumisipsip ng buhay mula sa katawan ng lalaki. Napansin ng binata ang mga wild beast at ang kontrabida. Iniulat ng sistema na pumasok siya sa espasyo ng ibang mundo kaya hindi magagamit ang ranking table, ngunit maaari niyang gamitin ang personal na impormasyon at ang chat channel. Ang bangkay ay nakaupo sa lotus position at sinisipsip ang mga kapangyarihan ng iba. Ginamit ng hero ang Eye of Truth at binasa ang mga katangian ng bangkay. Nakatayo siya sa malayo at iniisip na ang labanang lakas ng kalaban ay 6 na bituin, ngunit dahil ang mga kasanayan at talento ay ipinakita bilang mga tanong,
Maaaring ang labanang lakas nito ay 7 o kahit 8 bituin. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang pansin sa armas ng kalaban, iniisip na may 3 wild beast ang bangkay sa kanyang panig, at kung magsimula ang labanan, magiging malaking disbentahe siya, at ang panig na iyon ay nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam dahil ito'y malupit. Itinaas ng bangkay ang kumikislap na mata at binuksan ang bibig. Iniisip ng binata na mas mabuti pang umalis na siya ngayon at kapag naging mas malakas na siya, babalik siya at haharapin ang bangkay. Biglang bumukas ang isang malaking mata sa itaas ng ulo ng binata. Tinuro ng bangkay ang binata at tinawag siya bilang isang third-level insect, na nagsasabing dahil dumating na siya, dapat siyang manatili dahil ang kanyang laman ay gagamitin para sa reincarnation. Mabilis na nagsimulang umatake ang mga wild beast. Inilunsad ng bangkay ang kanyang mga magic chain patungo sa hero. Tumalon ang binata at iniiwasan ang mga chain. Mabilis siyang tumakbo sa gilid at sinabi na ang 2 chain na ito ay isang kasanayan ng patay na tao. Ang Blood Rabbit ay humahabol sa kanya. Sinabi ng binata na masama ang sitwasyon dahil kailangan niyang mag-ingat hindi lang sa mga chain, kundi pati na. Biglang ang katawan ng binata ay naipit ng chain. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang mga ngipin at sinabi na hindi na siya makagalaw. Ang patay na lalaki ay ngumiti ng may kasamaan at sinabi na ang mga tanga nilang wild beast ay kaya lamang mag-drag ng ilang mga bangkay, ngunit hindi ang isang buhay na tao, at sa buong panahon na ito, umaasa lamang siya sa dugo ng mga bangkay para magpatuloy ang kanyang katawan. Ang mga wild beast ay patuloy na nagsisilapitan sa hero. Idinagdag ng patay na lalaki na ngayon ay isang buhay na katawan ang nakapasok sa kanyang teritoryo, at mukhang ito ay isang biyaya mula sa Diyos, kaya gagamitin niya ang katawan ng binata para sa reincarnation. Ang binata ay namutla sa galit, tumingin pabalik, at nagdesisyon na kung hindi siya makakalabas mula sa kontrol ng patay na lalaki, tiyak na mamamatay siya. Sa susunod na segundo, pinunit niya ang mga chain at tumalan siya pataas. Ang binata ay bumagsak sa lupa na may napakalakas na puwersa, inatake ang rabbit, at mabilis na tumakbo patungo sa patay na lalaki. Iniisip ng kalaban na hindi ito posible dahil ang isip ng mga third level na tao mula sa maliit na mundo ay nasa paligid ng 30, kaya hindi niya maintindihan kung paano nito nalabanan at nakatakas mula sa mind control. Hinawakan ng patay na lalaki ang gilid, itinaas ng binata ang blade sa itaas ng kanyang ulo at tumalon patungo sa kalaban nang bigla siyang matusok ng matutulis na mga tinak. Ang dabwang hero ay lumuhod sa harap ng patay na lalaki. Sinabi ng monster na ininsulto siya ng tao, ngumiti siya ng maluwang at idinagdag na wala ng tao na makakalaban sa kanyang pagpasok sa isipan, ngunit nagustuhan niya ang katawan ng hero, kaya't dapat maging karangalan para dito ang ibigay ang katawan sa kanya. Ang Fang ay ngumiti ng bahagya, Commandant, pinigilan ang sarili, ngumisi, at ininsulto ang patay na lalaki. Pagkatapos, iniutos ng sistema na idagdag ang lahat ng attribute points sa isipan. Ang patay na lalaki ay ngumiti ng masama at sinabi na naramdaman niya ang pagtutol at paglaban ng binata, kaya't hindi niya ito nagustuhan at punitin ang kaluluwa ng binata, itapon ito sa hellfire, at gawing abo. Pagkatapos ay iniutos sa Fangbor na patayin siya. Ang beast ay tinamaan ang binata at inihagis siya sa pader. Iniulat ng sistema na ang mental ay tumaas ng 10 puntos. Isang maliwanag na ilaw ang lumitaw mula sa usok at alikabok. Napansin ng patay na lalaki na ang isipan ng binata ay naging mas malakas. Hinarang ng binata ang atake ng rabbit gamit ang kanyang blade, iniisip na swerte siya na pagkatapos niyang patayin ang poisonous snake ng 10 rings, nakakuha siya ng isang unang rank na gamit, isang low-level storage ring, at kahit na ibagsak pa ang Blood Wolf Battle Sword, maaari pa siyang kumuha ng ibang sandata anumang oras.
Ngunit una, papatayin niya muna ang dalawang mutated wild beasts na ito at pagkatapos ay haharapin ang kamatayan ng harapan. Biglang kumalat ang mga alon ng enerhiya sa harap ng kanyang mukha. Sinabi ng patay na lalaki na walang saysay na nakatakas siya mula sa kontrol ng isipan nito dahil hindi naman siya talaga kasama. Ang mga monsters ay papalapit ng mabilis patungo sa binata. Iniisip ng binata na kailangan niyang magkaroon ng hindi bababa sa 2 segundo upang makawala mula sa mind control ng patay na lalaki. Ngumiti ang monster ng kontento at huminga ng malakas. Sa susunod na segundo, 2 wild beasts ang bumagsak sa harap ng mga mata ng patay na lalaki. Ang binata ay nakatayo na may mga blade sa kanyang mga kamay, iniisip na sa wakas ay may epekto siya dahil pagkatapos patayin ang poisonous snake ng 10 rings, kinuha niya ang gland ng lason nito. Naalala ng binata kung paano niya inalis ang gland mula sa katawan ng ahas at sinabi na ang poisonous liquid mula sa gland ng ahas ay magiging kapaki-pakinabang sa mga susunod na laban. Lumikha siya ng isang pagsabog ng aura, iniunat ang kanyang kamay sa gilid, at sinabi na nalaman na niya na ang patay na lalaki ay hindi makagalaw, at ngayon na patay na ang 3 mutated wild beasts. Gusto niyang subukan kung paano makakapagdepensa ang patay na lalaki. Hinawakan ng monster ang kanyang aura at sinabi na hindi ito mangyayari dahil tiyak na gumamit siya ng mga maruruming paraan tulad ng lahat ng mga kasuklam-suklam na tao. Ang monster ay nagmadali upang umatake ng may malakas na sigaw. Gumawa ang binata ng ilang mabilis na pag-atake gamit ang ball at pinutol ang katawan nito sa maraming piraso. Sa ere sa itaas ng ulo ng binata, lumabas ang mga notification mula sa sistema na nagsasabing ang patay na lalaki ay napatay at bilang gantimpala, nakakuha siya ng 210 karanasang puntos. Binati siya ng sistema sa pagtatapos ng Hidden System Exam at naging isang hukom. At pinaalala sa kanya na ang isang hukom ay maaaring patayin ang mga nilalang na masama at ang mga lumabag sa mga alituntunin ng mga Diyos dahil ito ay isang tawag na magagamit lamang ng 1 sa 1 bilyon. Nalito ang bayani ngunit tumingin siya sa mga notifications at sinabi na malamang na ito ay tumutukoy sa patay na lalaki na kanyang pinatay, at iyon ang dahilan kung bakit ang mata ng True Sight ay nagpakita ng matinding galit. Tumingin siya pabalik sa katawan ng monster. Iniulat ng sistema na nakuha ang parehong mga kasanayan na nagbigay daan upang magbigay ng Divine Seal at nakuha rin ang 3 rank skill na Taming a Beast. Sinabi ng binata na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa mga masasamang nilalang upang makakuha ng Justice Points. Ngunit hindi siya kailanman ipinaliwanag kung paano gamitin ang mga puntos na ito, ngunit magiging kapaki-pakinabang ito at halos mamatay siya ngunit sulit ang gantimpala. Pagkatapos ng lahat, hindi walang dahilan na sinabi ng Diyos na ang mundong ito ay puno ng parehong mga panganib at oportunidad. Kinuha niya ang shining crystal mula sa dibdib ng monster, nagulat sa kasanayan na natanggap niya at sinabi na kapag natutunan niya ang kasanayang ito, magagawa rin niyang mag-utos sa isang grupo ng wild beasts upang manghunting, kaya't magiging napakadaling paraan para makakuha ng karanasan. Ngunit, iniulat ng sistema na hindi natugunan ang mga kondisyon ng aktibasyon. Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin ng matindi nang makita ang paalala na Drunk Innate Talent Mind Enhancement. Pagkatapos ay pinagsama ito sa Beast Taming Pill upang ma-activate ang Beast Taming Skill at si rank na Innate Skill 6 Senses Linked ay maaari ding mag-activate ng Beast Taming Skill. Hinawakan niya ang kanyang baba habang tinitingnan ang mga window ng sistema at sinabi na ang mga kondisyon para matutunan ang kasanayang ito ay masyadong mahirap, kahit na para sa pinakamababang antas. Kakailanganin niya ng D-rank na Talent Mind Enhancement at nag-isip din siya kung ang patay na lalaki ay may taming pill o ang recipe nito. Nagsimula siyang maghukay sa kanyang mga gamit, kumukuha ng mga maruruming medyas, isang gintong kwintas, isang nakatagong pink na apron, isang mata na nahulog matapos tamaan ng isang snake girl, isang love bone.
Tinadyakan niya ang mga gamit ng monster at sinabi na ang patay na lalaki ay may ilang basura ngunit wala ang kailangan niya. Huminga siya ng malalim at sinabi na panahon na para